150 pesos lang naman ang bili ng nanay ko sa isang box ng Tipas Hopia sa may Bulacan. Grabe, nawindang talaga ako sa presyo ng ibang reseller mga mima. Diyan ba sa lugar ninyo, magkano na ba ang kada box ng Tipas Hopia? Dito kasi sa Tipas Taguig sa may main branch nila, 45 pesos lang ang kada box ng Hopiang Munggo. Kaya every weekends talaga bago kami umuwi ng Bulacan from Muntinlupa, since dumadaan naman kami sa Taguig, kaya naman sabi ko, daan muna tayo sa may Tipas Taguig. So every weekend, eto na yung pasalubong ko sa kanila. Pero hindi naman nagsawa yung mga tao sa bahay, mga mima, dahil hindi lang naman hopya ang tinitinda nila dito. Pero actually, sa hopya pa lang, hindi ka na talaga magsasawa kasi ang dami na palang flavors. Nung bata kasi akong natitikman ko lang yung hopyang munggo, baboy, tsaka yung ube. Aba ngayon mga mima, may ube de leche, may yema, may pastillas, cookies and cream, at meron ding pandan. Ay wait, meron na rin pala silang hopya fudge at hopyang hapon. At yun nga ang mga bago kong paborito. Sabang busy pa nga ako bumili ng ibang mga tinapay dito mga mima. Itong asawa ko, sa sobrang inip siguro, nag-food trip na ngang mag-isa. Since dinarayo nga itong main branch ng Ribonets mga mima, kaya naman yung mismong tapat nila, marami na rin nagtitinda ng mga street foods. Which is isa na nga rin sa mga nilulook forward namin ni Mr. pag nagagawi nga kami dito sa Tipas. Oo nga pala, hindi lang hopya at iba pang mga tinapay ang tinitinda dito dahil meron din silang mga sweets kagaya nga ng brownies, mini cake, cakes na sobrang mumura lang. Kita nyo naman, di ba? Nga lang, hindi ko pa siya natitikman kaya hindi ko alam kung maire-recommend ko siya sa inyo. At para naman sa updated price list ngayong 2025 mga mima ko, ayan at minidyoan ko na para naman meron kayong reference at alam nyo ang iba-budget ninyo kapag nagawi kayo dito. Pero pag weekends kayo pupunta mga mima, especially Sunday, may mga pagkakataon na ubos ang flavors ng mga hopya nila. Kaya might as well na kontakin nyo itong mga number na to mga mima para makapagpa-reserve kayo ng mga flavors na gusto ninyo. Na-experience na kasi namin mga mima, Sunday morning kami pumunta and then pandan na lang ang abutan namin sa dami ng flavors ng mga hopya. Kaya para hindi kayo mahopya kapag nag-walk-in kayo dito, magpa-reserve na kayo ng mga flavors na gusto ninyo. Medyo nakakalito lang din umorder dito dahil iba-iba yung cashier, iba-iba rin nag-take ng orders. Depende sa category na bibilin mo. Like yung mga OG flavors ng hopya, dito yan sa bandang harap binibili. Pero kapag medyo special na yung may mga de leche, pastillas, doon naman yan sa may likod binibili. And then yung mga brownies, cheesecake, tsaka yung crinkles, iba rin yung nagtitake ng order noon. Kaya nga itong asawa ko pag nandito kami, puro food trip ang ginagawa. Tapos, tiga-bit-bit na lang siya ng mga napamili namin. Ayaw niyan kasi talaga yung kumakausap sa mga cashier. Kaya pag inutusan mo yan bumili sa Jollibee, magulat ka na lang talaga mga naka-upsize yung drinks namin. So, ito palang crinkles at itong cheesecake ng Ribonets, mga mima. Pag pupunta kayo dito, ilagay nyo to sa top list na bibilin ninyo. Basta masarap talaga siya, mga mima. Yung tipong kahit gaano kadami yung binili mo, hindi na talaga siya aabot na kinabukasan. Yung lasa nito medyo familiar sa lasa ng Lemon Square, pero mas nasasarapan ako dito kasi medyo toasted at medyo may texture yung toppings niya.